Wow! I cheat! Ilan taon na ba ako din? 48 years old. 48 years old. Ano po ba? Respiratory therapist, working in Ministry of Information. Tapos, ano ba? Piti. Work Ministry of Health pala. Ministry of Information. Ministry of Health. Hindi, Ministry of Information kasi pag may kailangan sa kanila. Maraming info. Ano pa ba? Meron po kaming small business sa Pilipinas. At ako po ay may small business din dito po sa Kuwait. Ano po ba? Pagaling ng mga sakit. Taga Mandaluyong po. At discharge naman po kami. Hindi naman po kami. Nagre-report kami tuwing umuuwi. Doon din daw siya eh. Hinahanap ka, awul ka daw. Ano po kawa? Wala na po kaming magulang. Kasi namatay na po yung mother ko noong 2022, yung tatay ko po noong 1999. So, 10 po kami magkakapatid. Yung po yung sa tatay ko, doon sa nanay ko. Yung iba po, hindi ko na po alam. Kailan tayo nag-join? Meron po akong kapatid dito, si Ate Vivian. Kilala po ni Ate sa kanila kuya. Sa kanila kuya. Kailan tayo nag-join as SPW? Last year lang. Actually, matagal ko nang kinakausap si Sister Lorna. How many years ago? Hindi ako matuloy-tuloy. Kasi masyadong maraming ganap sa buhay ko. So ngayon lang po siguro sinabi ni Lord na stop and now it's my time. So, sino ba tayo before and after natin makakilala? Ang dami. Hindi. Nung bago ako, nasa simbahan naman ako. Ever since bata pa ako, nasa simbahan ako. Tapos, nung makarating kami dito sa Kuwait, kasi nga may small business kami. So, ang buhay ko most likely is nasa labas. Papasok sa trabaho, hindi pa uuwi ng bahay. Tapos, may meeting ako lagi sa labas. Ang uwi ko na siguro mga 7, 8. Pinakamaaga na yun. Pinaka-late ko na uwi, 1:00, 2:00. Dahil sa mga meeting sa labas. Ganun ako dati. So, wala akong time sa church. Tapos nagsisimba lang ako every weekend. Pero usually, weekend, either may pasyente, may meeting, nasa Filipino community, nasikaso yung mga taga-embassy. That is my life before. And nagpo-produce ng mga shows, gumagawa ng mga programs, nag-spearhead ng Independence Day. Yung mga ganong klaseng buhay ko, malayo sa simbahan na. I never had time. Hanggang sa, yun nga, kahit na marami kang nakukuhang biyaya, nawawala din. Hindi nagtatagal. Kasi dati, makakakuha ka na halaga na iniisip mo lang na mahahawakan ng ordinaryong Pilipino. Nahawakan ko na. Yung halagang hindi pa nakikita ng mga Pilipino, in Kuwait nila, nakita ko na po. So, yun po yung buhay namin dati. Ito po yung totoo. Wala pong halong yabang yan o walang yan po yung totoo. Saka ang mga kausap ko po, may mga rango, mga kausap ko po, yung may mga posisyon, yun po yung mga kausap ko, ka-text ko. Ganyan ang buhay ko dati. Pero nung sabi ng Panginoon, ako naman ang pagsilbihan mo. Yung pakiramdam na kahit anong resist mo, doon ka tinuturo. Hanggang umabot sa panahon na matigas masyado ang ulo ko, gumawa ang Panginoon ng
paraan na natakot ako. Kasi wala akong kinatatakutan. Alam na asawa ko yan. Takot ako sa asawa ko. Sabi ng boy, sana all. Di ba, mabait lang po tignan niyang asawa ko. Pero pagka naman po kami nag-usap, alam naman po ng asawa ko, nakikinig naman ako. Kaya lang, minsan kasi, meron din siya mga desisyon at dispalinghag. Takot nga. Kailangan mong itama. Kasi sometimes, ang marriage kasi, di ba, two-way yan. Hindi naman porkit sinabing submit, eh sasabihin mo lang yes. Hindi. So, kailangan sa partnership. So, yun po yung naging ano ko, nung tinawag na ako ng Panginoon, wala nang kapatid. It came to a point na talagang natakot ako. Ang bilis ng oras. Na mawala sa akin ang lahat. Sabi ng Panginoon, mamili ka, ako o pag itong tinuloy mo, mawawala sila. Sometimes, kailangan kausapin tayo ng Panginoon sa ganung paraan para ma-realize mo na it's not you in control. Sometimes, there is a higher power. So, nag-submit ako sa Panginoon. Pero at that time, sabi ko, ayusin mo ang lahat. Unti-unti niyang inayos. So yung mga awa ng Diyos, nagsasabi nga kay Brother Jude, kay Brother Arman, sabi ko, kung ano man ang nawala sa akin, kung meron ako dati na nawala sa akin, na hindi ko mabawi, papalitan ng Panginoon. Awa ng Diyos, bumabalik. Bumabalik. Sa kawa ng Diyos, yung sinasabi nating iningatan mo pangalan, iningatan ng Panginoon. Nung sinabi ko sa Lord na, Lord, sa lang po hinihingi ko. Mawala na sa akin yung mga hindi ko kailangan, ingatan mo lang ang pangalan ko. Awa ng Diyos. Iningatan naman po ng Panginoon yung pangalan natin. So, kasi you don't have anything aside from God but your name. Pag natungisan ang pangalan mo, wala. Mahirap bawiin. Tama po. So, yun po ang naging buhay ko at ito na po ang buhay ko ngayon. Bakit po ako pumunta sa preaching? Kasi madaldal ako. Sayang yung talent. Sometimes, your liability is your blessing. So, yun po yung aking, pinaka-achievement is, kahit po marami na akong, kumbaga tinatayuan dati, marami na akong nakakausap, being in front of the Lord and serving Him as one of the preachers is a different kind of experience. Kasi ito yung experience na sabi ng Panginoon, ako ang pag-aralan mo, huwag na yung mundo. Ako, sa akin ka mag-focus dahil kahit anumang nandito sa mundo, I have conquered it. So pag sa akin ka nag-focus, ibibigay kong lahat yan. Amen. So kaya po ako nag-join ko sa preaching ministry. Amen. Yun lang po, salamat.